Hello po sa inyong lahat mga kamatsas. Ayan, nagkakaboses na ako paunti-unti. Okay, ngayon po ay may good news ako sa inyo, no? Kasi si Magnus Carlsen ay maglalaro po sa World Blitz Chess Championship. At nagbago po ang isip at kahapon lang nang na-interview siya sa Take Take Take. Ayan, no, with Gotham Chess ay sinabi niya na babalik na siya at maglalaro. Pero by principle, naka-jeans pa rin daw siya. Siguro pinayagan na ng FIDE kasi alam niyo naman ang nailalapit na sponsor kapag nandyan si Magnus Carlsen. Maaring yun din ang consideration eh. Maaari lang naman ano. Pero matigas talaga. Jeans pa rin daw siya. Pero lalaro na po siya. Okay, habang nag-aabang tayo ng Blitz mamayang madaling araw, ang start ay mag-analyze muna tayo ng laban between Hikaru Nakamura and Hans-Mok Niemann. Mag-best friend din tong dalawang to, pag-aralan natin. White dito si Nakamura, Hans-Mok Niemann ay black. Kaya ko po sinabing mag-best friend, grabe rin magpalitan ng komento tong dalawang to eh. Pinasok ang Gyoko Piano. Ayan, lagi nating nakikita. Knight C3 but this time interesting po yung tinira ni Nakamura kasi C3 ang madalas nating nakikita. So Knight C3, naalala ko may laro si Wesley, Knight C3 din ang ginawa. Knight D5, yan ang kakaiba. Ito ang rapid variation dito ni Naka. At nag H6, ayan. At para mapigilan po yung pin Bishop G5. Dito po kasi mga kamatsas, obviously hindi pwedeng capture, matetret yung knight at maiiwan yung pawn sa E5. Okay, so nag H6 muna. At nag-bishop E3. Okay, kakaiba na naman. Pero bookline pa rin. D6. Okay, sinuportahan. At kinapture talaga ni Naka. Capture. And knight to E3. Knight E3. Bakit? Para maiwasan yung bishop E6. Kasi magbi-bishop E6 na po. At mauobliga, no? Kaya bumalik na. Pero isa parang isang tempo pa rin, ano? Castling. At nag-rook E8. A4. Ayan, para siyempre, isipin din ng puti na baka mamaya mag-B5 ang black dyan, maatake ang bishop, at nag-B6. Okay, kakaiba, pero bookline pa rin. Okay, at nag-H3, yan ang novelty ni Naka. Kasi po, ang old line ay King H1. Okay, so H3, nag-Rook B8, C3, okay, normal naman yan. Queen D6, angat lang, develop, Queen E2 develop lang din. So ayan, nagkita na yung tore. After ng Queen E2, ang susunod po na ipoporma yung mga tore. At nag G6 para walang knight F5 mamaya. And yung king pupunta po sa G7. Nag Rook AD1, B5. Okay. Ayan, sisigaw na ba ako? Wag muna. Baka magasgas. Baka mabinat. Okay. B5, blunderacious ang ginawa ni Niemann. Bakit kaya blunderacious? Ang tira po ng computer ay King F8 lamang. Iwas pressure pin. Pero B5, 8x B5, 8x B5 at dito mga kamatsas, pakiguess nyo po ang napakalupites na binitawan ni Naka. A brilliant move na hindi napansin ni Niemann. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Bishop takes B5. Brilliant move. Talagang nahatulan ni Naka ang pagka-blunderacious ng tira ni Niemann. Rook takes, may D4. Ayun. Tapos kakapture sa E5 with tempo attack. Kumapture sa D4, Queen takes B5 and nag-Rook takes E4. So parang yan na lang ang naisip na paraan ni Niemann para magulo niya ang posisyon. Knight C4, Queen D5, capture sa D4, C takes D4. So naghamon pa ng Queen to Queen. Siya pa ang malakas ang loob, no? Sabagay, persado naman palang magkaganon eh. Knight takes D5 and Knight CD2. Ayan. Okay, quality down, maliwanag. Pero kung computer po is Rook FE1, lubos-lubosin na ang palit-palit para talagang wala nang galamay na malakas na matira ang black. Pero nag Knight CD2, Rook E2, sinalubong na
D3, capture, and rook C1. Okay, so ano ba mangyayari kung mag-rook E1 dito? Magbi-bishop A6, isusupport yung pawn sa E2. So parang hindi pa rin biro, no? Kasi may nakikita akong paparating na let's say knight DB4, mga ganon. Annoying pa rin eh, no? Okay, balik tayo sa rook C1 na ginawa. So tiniret ang knight sa C6 at nag-knight CB4, knight E1. Agap na agap si Naka na makatouch yung knight sa D3 at delikado baka matulungan yung pawn sa E2. Bishop A6, pinagtibay ni Niemann para talagang hindi makuha o bumagsak man. Knight B3, King F8, Knight C5, atake sa bishop, Bishop P5, and nag-F3. Ayan. Binad mo ba ng computer pero ang nakikita kong plano ni Naka, gusto niyang mailapit yung king niya sa E2. Okay? Pero accurate move dito ay G3. Ayan. Tapos, hindi kaya dito dadaan yung king. Parang ganun, ano? Okay, G3 lang para wala ring knight F4. Pero, nag-F3. Ayun. Bumawi ng good move dito si Niemann. Knight E3. B3. Ayun, nagkasunod-sunod. Aba, bad move na naman. Time check. Lamang po ng oras kaunti si Niemann. So, dapat daw ang accurate is rook C3. Ayun. Tapos, mag-knight BD5. Okay? Etc. Grabe mag-handle si Niemann ng losing position, ano? Matibay pa rin. B3, knight D1. Ayan, para masecure talaga ng black na hindi makatouch or makalapit ang king ni Naka. Rook A1, syempre kailangan maghanap ng mga paraan kung paano mararamdaman ang rook advantage. Parang di kasi maramdaman eh. King E7, Rook A7, King D6, Knight E4 check, King C6. At nag-Knight F2. Ayan, para challenge yung knight pero another bad move daw uli. Dapat daw is balik na lang Rook A1. Grabe, no? Parang walang magawa yung pyesa dito ni Naka. Parang walang magawa. Knight F2 and nag-F5. Ayan. So para di na makatungtong yung knight sa E4, pinilay ng F5 oh. And yung knight ay di rin makapture yan, syempre magpo-promote ang black. Rook A8, another bad move by Naka. Nakailang bad move si Naka, sunod-sunod. Dapat daw po is Rook A1, pinapauwi talaga. Tapos ang knight uuwi uli sa E3 and Rook C1 check. Pero this time kita nyo po, lamang ng bahagya na si Niemann. Sa lakas ng kanyang pawn sa E2, very active minor pieces. Grabe. Rook A8 at nag-knight E3. Ayan, sorry po sumasabit-sabit yung boses ko, sorry. Nag-Rook A1, another bad move by Naka. Grabe, nagpaulan ng bad move dito si Naka. Sunod-sunod, 5 yatang sunod-sunod yun. Dapat daw po is Rook E8. Ayan. Tapos magna-Knight EC2 and Knight E D3. Tapos magbi-Bishop takes D3, Knight takes D3, Knight takes D3, and Rook takes E2. So, yan na lang po. Kumbaga, mas okay sa puti pero winning na rin ang black. Grabe ka, Niemann. Grabe mag-handle ng losing. Oh. Nabuhay pa. Rook A1, King D5. Ang mabigat po dito sa King D5, yung gapang napaparating King D4, King C3, tapos makapture yung pawn or King B2 or King D2. Grabe, no? Di makaporma yung knights ni Naka. Rook C1, nag C6. Ayun, ininda ni Niemann. Pero dapat daw King D4 na Wag na palang pansinin yung pawn na yan. Kasi pag kinapture ang pawn, may Knight E C2. Yan. Pamwersa sa knight, kahit na mag-capture yan dyan, ang point dito is yung E1 queen na paparating, mga kamatsas. Grabe. Winning, oh. So, nag-C6 pa. Medyo bumagal ang proseso and nag-H4. Grabe, sunod-sunod. Talagang buhos ang bad moves ni Naka. Mukhang psychological yata siya kay Niemann, no? Ayan, dapat daw is F4. Okay? O, pero balik tayo sa H4. King D4, ayun.
King D4. G3, Knight EC2. Ayun na, bad move dito si Niemann. Hindi napansin. May bad move talaga. Dapat daw po is C5. Ayun. Unti-unting linkis. Diba? Kumbaga sa sawa, lilinkisin ng paunti-unti. Hanggang sa masuffocate. O, pero, nag-Knight EC2. Ito ang hindi napansin ni Niemann. May check pa pala pag kinapture. Oh. Diba? King C3, Knight E1, and King D2. Oh, teka muna. Oo nga. Walang pandepensa. Knight G2, E1 Queen, Knight takes, King takes, Knight H3. Ayun. So dito po, mas naka-forward si Niemann, mas aktibo, pero G4 ang pang-equal. Yan ang accurate. G4. Pero ginawa dito ni Naka, Knight H3. Gusto niya kasi pigilan yung G5, and at the same time, ang nababasa ko dito is Knight F4 na paparating para ma-atake niya yung pawn sa G6. So, King D2, King F2, King C3. Yun ang mabigat. Makukuha yung pawn, at ang big problem na naman is yung C-pass po na paparating. Knight F4, nakipagsabayan na, and C5. Okay. G4, ayun. Tuluyan na pong, ito na, blunderacious na yung ginawa dito ni Naka. Dapat daw is Knight F4, C4, Knight E2. Pag nag C3, Knight D4 check. Pag nag King B2, so di pwedeng capturein yun, mag C2, King E3 lang. At kapag nag C2, capture, may King F4, Bishop D7, mag G4. So may tabla. Capture, may tabla. Yan no, mag H5 lang and unstoppable. G5, mawawala or mauubos ang pawn ng black. So may equal pa rin pero G4 ang ginawa ni Naka. At dito po, another good move. Yan ang mabigat. Isang tempo ang natalo kay Naka, na wala. Isang tempo. Capture, C3. Napakabilis pala niyan. F6, Bishop C4. Yun lang. So, para pigilan muna yung F7. Knight F4, C2, Knight E2. Ayan, kasi kung kakapturein, may F7. Pero kinapture pa rin. F7, C1 Queen, and F8 Queen, Bishop to B5. Okay. So, lumalabas, isang pyesa lamang ni Niemann, and ang maganda nito, yung H6 niya ay supported. Queen B8 pin, check, King G3, check ulit, King F4, check, King G3, and King C4. Suporta muna. Check, King C5, at nag-Queen G4 and Bishop C6. H5, check, King G2, balik ulit, King D6. So dito po tamang pwesto na lang ng King at makukuha na yung perfect position. Ayun, na-realize dito ni Niemann na kailangan makuha yung weak H5. Check. Okay, at nag-King F8. So dito po mga kamatyas, ang sarap sanang mag-queen to queen kung yung H-pawn ang lalandingan ay opposite color ng bishop. But dito, sad to say, na yung pawn kakulay ng bishop, hindi pwedeng mag-exchange ang reyna. Queen B4 check, King G7 check, King H8 and Queen C8. Ayun. Tuluyan nang napabagsak dito ni Niemann yung pawn. Check, King H7. Wala talaga. Iba talaga pagka may extra piece. Iba talaga pag may extra piece Wala. Ang hirap. Isang pyesa Okay. Check. Harang. Tiyaga. Okay. Tutok pa rin. Check. Queen F5. Harang. Check. And dito po nag-resign na. Bakit po? Kasi simple na lang ang gagawin dito ni Niemann. Magkiking H5 na lang. Walang check. And next in line, babagsak na yung F3 pawn. So, ito po yung sinasabi ko na kung ang lalandingan sana ng rook pawn ay opposite color ng bishop, tabla. Pero same Kaya kung mag queen A3 man, kahit isabay ng queen to queen, panalo pa rin ang black
Okay po mga kamatsas, yan po ang kanilang laban na maganda. Last round po ito naglaban sa itong katatapos lang na World Rapid na nag-champion si Volodar Murzin. Yan, at abangan natin yung magiging laro naman ni Magnus sa Blitz. Babawi na ba siya? Yan, and so tingnan natin kung ano mangyayari sa Jeans declined attack ba or Jeans accepted. Ang kulit ng mga lumalabas sa social media no? Ayan, at si Nakamura po kilala na mamaw talaga pagdating sa Blitz. Pero sinasabi nila pang online lang daw si Naka at pagdating daw sa face to face parang hirap si Naka. So yan din ang aabangan natin kung papaano maglalaro si Nakamura pagdating po sa face-to-face na World Blitz Championship. Okay po, so nandito lang po tayo at nakaabang sa mga pangyayaring magaganap mga kamatsas. Maraming salamat po sa inyong pananatiling pagtutok sa ating YouTube channel. Sa mga di pa po nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell all para lahat ng ating mga updates and uploads ay mag-notify po sa inyo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.